ang kapayapaan. At Palapakan natin si Lord ng malakas na. Harapin ang katabi. Sabihin nyo sa katabi nyo, hindi ka na nakakatuwa. Sabihin nyo nga. Ulitin nyo. Sabihin nyo, hindi ka na talaga nakakatuwa. Sabihin nyo. Baka mag-away-away kayo, no? Hindi na nakakatuwa ang traffic. Do you agree with me? Yes or no? Hindi rin nakakatawa yung mga tao. Puro nasa mall. Yes or no? Kayo yon. Yung mga bata, pag tinanong mo ngayon, anong gusto mong regalo? Sasagutin ka, pera. Hindi ako natutuwa doon. O harapin uli ang katabi. Sabihin mo, natutuwa sa iyo si Lord. Sabihin niyo, natutuwa sa iyo si Lord. Wow, nice. Alam niyo, for the past days, almost the past week rather, I have been fulfilling promises I made decades ago. Nagkasal ako. Yung kinasal ko, nung bata pa siya, naalala ko one time, yung nanay single parent, yung nanay pumunta sa akin, kaibigan ako ng pamilya. One morning, yung nanay pumunta sa akin, dala-dala ang maleta. Sabi niya, Father, iiwan ko na po sa inyo ang anak ko. Sabi ko, bakit? Father, I just came from the doctor and the doctor told me I have a cancer. Mamamatay na po ako. Sino po mag-aalaga sa anak ko? Sabi ko, mamamatay agad. Cancer lang, mamamatay agad. Sabi niya, Father, ipangako mo na papatapusin mo ang anak ko. Nag-aaral siya, Father, sa exclusive school. Dapat makapagpatuloy siya sa exclusive school. Diyos ko, Lord. Sabi ko, tumigil ka. The Lord knows. The Lord knows that nobody can take good care of your daughter except you, and I cannot do that. Pag tinanong ako, kasama ko yung bata, sino yan? So, paliwanag ako ng paliwanag. Sabi ko, don't worry, the Lord knows. Wow, nakapag-asawa siya. Gumaling siya sa cancer. Nakapag-asawa siya. Inadapt nila yung anak nila. Yung anak inadapt. Pinaaral sa University of Sydney. Naging geologist. Ang trabaho ngayon sa minahan ng diamond. Ang pasalubong sa akin, 1 carat diamond. Inggit naman kayo. No. Joke lang yun. Kinasal ko last week. And during the wedding, sabi ko sa nanay, okay lang ba ulitin ko uli yung kwento? Sabi niya, Father, yes, please. Just to remind us indeed that God fulfills His promise. Sabihin niyo nga, tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Sabihin niyo, tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. May isang teacher din, years back, sabi niya, Father, pag nakapag-asawa ako, pwede po bang kayo ang magkasal? Sabi ko, hindi ka makakapag-asawa dahil hindi ka maganda. Binibiro ko lang siya. Sabi niya, Father, wala bang karapatan ang hindi maganda na makahanap din ng hindi gwapo? Sabi ko, makakasal ka. Kahapon kinasal ko rin. It was fulfilling a promise I made. And in many years as a priest, for the past 25 years, I think I had a lot of Advent recollection for this year. I had 9. I've been going from one place to another. It was fulfilling a promise I made to God. At kahapon, may isang teacher din, because I've been
in the school system for years, pinahanap ako sa kanyang mga anak. Nung malapit na siyang mamatay, sabi niyang teacher, hanapin niyo si Father Nolan dahil gusto ko siya ang magmisa sa aking pag ako'y namatay. And I celebrated Mass for her yesterday. God fulfills His promise. Sabi niyo nga, God fulfills His promise. And this is what we celebrate today, Gaudete Sunday, the Lord fulfilling His promises to all of us. You know, remember the word Gaudete, Gaudete. God allows us. God allows us what? God allows us to discover. God allows us to experience. God allows us to taste. God allows us to discover, to experience, and taste eternity. Let's take a look at the first reading, the first reading from the prophet Zephaniah. Shout for joy, O daughter of Zion. Sing joyfully, O Israel. Be glad and exult with your heart. The Lord has removed the judgment against you. He has turned away your enemies. I like this one. The Lord has removed His judgment against you. You know what that means? That means the Lord has forgiven you. The Lord has forgiven us. He has turned away your enemies. The Lord fought for us. Ipinaglaban tayo ng Diyos. Sabihin niyo sa katabi niyo, ipinaglaban tayo ng Diyos. Sabihin niyo, ipinaglaban tayo ng Diyos. No? Meron ba dito na nakapasa, recently nakapasa sa bar exam? Meron ba dito? No? Sino nakapasa sa bar exam? Tumayo ka nga. Meron ba nakapasa sa bar exam dito? O ito, nakapasa ito sa chemical engineer. Tumayo ka nga. No? Alam mo na ang gagawin natin. Gagawa tayo ng secret. Yeah. I think last Wednesday, ano ba yun? I was in Baclaran giving recollection as well. Yung nasa unahan umiiyak. Sabi, ba't kumiiyak ka? Kasi Father, i-release na po yung result ng board exam. Sabi niya, sabi ko, papasa ka. Sabi niya, Father, sigurado ka? Kunin mo number ko and then i-text mo ako. Tinext niya ako, nakapasa siya. Amen. Amen. Napakabait. May kasama rin ako sa bahay na nakapasa. Sabi niya, pag nakapasa daw siya, yung lahat ng kanyang sweldo, ipapakain niya. Hindi ko alam kung seseryosohin talaga. No. Because many times, we make promises, but we don't fulfill them. Gaudete Sunday reminds us God fulfilling His promises. The second reading, letter of Paul to the Philippians. The Lord is near, rejoice. Sabihin nyo nga, hinahanap ka ng Diyos. Sabihin nyo, hinahanap ka ng Diyos. Ba't nakatingin kayo sa akin? Hindi ako. Yung katabi nyo, sabi nyo, hinahanap ka ng Diyos. Sabi nyo, hinahanap ka ng Diyos. Sabihin nyo, huwag ka na magtago, magpakita ka na. No. But you know what I like in the second reading? Sabi ni St. Paul, we go through a lot. We go through a lot. Life is an up and down. We go through a lot. But the promise of God is peace. The promise of God is peace. The peace of God that surpasses all understanding. And this peace of God will guard our hearts and minds. And we have to rejoice because even in moments of difficulty, even in moments of challenges, we can still experience that peace of God because we know God remains to be there to accompany us
hindi nangiiwan ang Diyos. Sabi nyo, hindi nangiiwan ang Diyos. Sabi nyo, hindi nangiiwan ang Diyos. So today, Gaudete Sunday, God allowing us to discover, God allowing us to experience, God allowing us to taste eternity. And let's take a look at the gospel. They were asking John the Baptist, what should we do? Sabihin nyo nga, what should we do? Say it. What should we do? O yung mga may asawa, sabihin nyo, ano ang dapat namin gawin? Sabihin nyo. Ano ang dapat namin gawin? Uy, lakas-lakasan nyo, ha? Yung mga mag-asawa, sabihin nyo, ano ang dapat namin gawin? Sabihin nyo. Ano ang dapat namin gawin? O, diba? Ito ang gagawin nyo. Balikan nyo nung unang araw na nakilala nyo ang bawat isa. Masaya ba yon? Yes or no? Yes. Balikan nyo yung unang araw nung oras na kayo ay kinasal. Yes or no? Masaya ba yon? Yes or no? Yes. Yung mga kinakasal ko nga, kahapon yung kinasal kong teacher, kung makalakad, akala mo ang ganda-ganda. No? Ang tagal-tagal. No? Sabi ko, pakibilisan mo, hindi ka maganda. Tawa ng tawa. Nung unang araw na nakita mo, nakilala mo yung asawa mo, masaya ka ba noon? Yes or no? Oh, parang wala agad. Grabe naman. May naramdaman ka ba? Yes or no? Yes. Wala ka naramdaman? Alam niyo, may mga alaga akong pusa. Tapos, binigyan yung alaga kong pusang babae, kung saan-saan napunta. So, nabuntisan ng pusang gala. So, yung kakilala ko, sabi niya, Father, bibigyan kita ng kaparehas ng lahi niya para maganda daw yung mga anak, mga kitten. So, may kasama na siya si Max, no? Pero yung pusang ayaw pa rin kay Max, umaalis pa rin. Sabi nung nag-aalaga sa kanya, Father, pati ang pusa hindi natuturuan ang puso. Ganun ba yun? So mga mag-asawa, balikan nyo yung unang araw na nagkita kayo. Balikan nyo yung oras na kayo ay kinasal. Excited na excited kayo. Ngayon ba, excited pa rin kayo? Yes or no? Yes. Kita niyo, parang wala na. Yan ang gagawin nyo. Sino yung mga wala pang asawa, pumalakpak ng malakas? Huwag na kayong umasa. Magdasal lang kayo, Lord, ano ba ang gusto nyo sa akin? Ganun lang yun. Huwag ipipilit. Huwag ipipilit. Sabihin nyo sa katabi nyo, huwag mong ipilit. Sabihin nyo, huwag ipipilit. No? O kami mga pare, anong dapat namin gawin? Sabihin nyo, kayo Father, anong dapat nyong gawin? Sabihin nyo, sa amin na yun. So, mamumuhay kami ng maayos para makapaglingkod ng maayos. Sabay-sabay tayo. Ano ang dapat natin gawin? Sabihin nyo. Ito ang dapat natin gawin sabay-sabay. Hanapin yung maraming biyayang binibigay ng Diyos. Yung mga maliliit na bagay, wag na. Marunong magpasensya, wag nang mag-inarte. Sabihin nyo sa katabi nyo, wag ka nang mag-inarte. Sabihin nyo. Gaudete Sunday, ha?
God allowing us to discover. God allowing us to experience. God allowing us to taste eternity. Lahat tayo aalis dito sa mundo. Sabi niyo sa katabi niyo, aalis ka rin dito. Sabi niyo, aalis ka rin dito. No? May man nakikita ko sabi, ayoko pa. Baka naman i-request nyo rin ako. No? Hanapin niyo si Father Nolan siya magmisa sa amin. No? My brothers and sisters, truly, there is so many reasons to rejoice. Truly, there is so many reasons to be thankful for. Truly, there is so many reasons to be faithful at all times. God allowing us to discover, to experience, and to taste eternity. Amen. Saint Charbel, pray for us. Please stand.